Ati po lang kausapin ang isa po sa mga ginagalang na law professor at siya po isang lecturer po sa political law sa UP College of Law. Magandang umaga po, Professor Paulo Emmanuel Tamase. Hi, magandang umaga po, Ted at sa inyo mga taga-subaybay. Salamat na marami. Una, ano po ang inyo pong pananaw sa nangyari pong kilos ng dating minority sa Senado at kahapon nga po sila po ay nagsesyon, nagdeklara po ng quorum at ang mga pangyayaring ito hango po sa inyo pong pag-aaral sa batas? Well, pag tinignan naman kasi natin yung saligang batas natin, no, may dalawa kasing provision na relevant doon sa nangyari kahapon. Una ay yung sinasabi natin kahapon na yung quorum provision ng ating saligang batas na nasa Article 6, no, ukol sa Senado. At pinag-uusapan doon kung ilang kasapi ng Senado ang kailangan dumalo upang makagawa or mag-conduct sila ng kanilang business. I think yung naging common understanding kasi natin ay binibilang natin yung quorum doon sa 24 no, na members natin ng Senado. Pero batay doon sa nangyari kagabi, mukhang ang interpretation nung ngayong bagong mayorya ay i-exclude natin doon sa bilang ng 24 yung isang senador na si Senator De La Rosa na hindi naman natin alam kung nasaan ngayon at hindi maa-aresto for it, at si Senator Jinggoy Estrada na ngayon ay under detention, no, para sa plunder, no, at hindi dapat mahila. So kaya ganoon ang basa nila kasi pag tinignan niyo yung mas luma na kaso na pag-usapan na kagabi to, yung Avellino versus Cuenco, parang sinasabi doon na binubukod doon sa required number or sa pagbibilang ng required number para sa quorum yung mga senador na outside doon sa coercive jurisdiction ng Senado. Kasi pag binalikan niyo yung provision ng saligang batas, sinasabi doon na kung kulang yung dadalo, pwede naming hatakin yan or no, pwede i-compel ng Senado yung attendance nila to the point of arrest batay sa president ng Senado dito at ng Senado sa Estados Unidos. So kung hindi naman mahihila si Senator Bato dahil hindi alam kung nasaan siya at hindi mahihila si Senator Jinggoy dahil technically nasa kustodiya na siya ng judiciary natin, no, for nasa Payatas jail siya ngayon, then ang bilang lamang ay 22. So kung 22 nga, no, 12 lang yung quorum. So mukhang expansion yon kahit pa paano nung 1949 case nga na binanggit ko kanina. Pero may basis naman siya sa saligang batas. I think kailangan din natin unawain na hindi naman tinakda ng saligang batas na mawalan ng abilidad yung Senado na magpulong dahil nga napakahalaga ng mga ginagawa niya. So hindi unreasonable yung hinihingi ng ating saligang batas mula sa ating Senado, at kung may dalawa nga talagang kasapi na hindi makadadalo, then enough na yon. Anyway, yung 12 at least to have quorum. Yung pangalawa siguro mabilis lang ho, no, na yung provision na concern din also ay yung provision ukol doon sa pag-elect ng Pangulo ng Senado. So habang lumilinaw yung mga nangyari kagabi, mukhang ang nangyari ay nagkaroon muna ng motion to vacate nung simula. Matapos doon ay hinalal ng Senado or yung 12 na nag-attend sa session kahapon si Senator Win Gatchalian as parang acting presiding officer or acting president or president pro tempore, depende kung ano yung terminology na ginagamit natin. Now, yung view naman doon ay yung motion to vacate kasi para yung motion na gawing bakante lahat ng liderato ng Senado, hindi naman yun kailangan na 13 yung kasapi. Majority vote lang nung dumadalo or yung tinatawag natin na simple majority. Pero yung pag-elect ng Senate President na permanente, ang nasa saligang batas talaga ay majority of all the members. Tapos hindi siya binabangga doon sa arrest clause, yung sa pilitang pagdadala ng mga senador kung kulang yung quorum or kulang yung bilang. So mukhang ang understanding talaga natin dyan ay kailangan at the minimum 13 kung 24 yung senador natin kung nasaan man sila ngayon. So ito siguro yung dahilan kung bakit
and alam ko na pag-uusapan natin siya, no, yung kung bakit acting lamang si Senator Win Gatchalian kahapon. Kasi hindi nila makuha yung numero na 13 or yung 13 na boto para magawa ng Senate President. But dahil napasa yung motion to vacate, bakante lahat ng posisyon as of the time na ginawa siyang acting Senate President. Alright. So, Professor Chia, maganda, ihiwalay natin itong dalawang isyong ito. No? Sabi ho ninyo, sa ating saligang batas, ang requirement para makapaghalal ng Senate President kaninyo ay dapat all the members ng mataas na kapulungan, which is 24. Right? Okay. Kailangan po majority of all the members. I'm sorry. Ang tawag po natin dyan ay, Majority. ang tawag po natin doon ay absolute majority. Absolute majority. 24, majority of the 24. So dito po ay klarong-klaro na absolute majority ng 24 ay 13, right? Apo, Okay. 13 po. So 13 po. ihiwalay natin yon. Doon po sa binabanggit, dito po sa kaso nito pong Avellino versus Cuenco, dito ho kasi napag-usapan din yung provision ng saligang batas that time na 1935 Constitution na meron ho bang pagkakaiba, by the way, sa provision ng ating 1987 Constitution sa pinagbabalsihan po ng desisyon na ito o pareho lang pong provision? Well, kung ang tanong po kasi ay, pareho lang po ba yung provision? I think textually, halos pareho lang po sila. Ang contemplation po talaga nun ay ang quorum, binibilang talaga natin siya sa karamihan nung dadalo. Okay. So, I think ang 35 wording po ay majority of the House. Ibig sabihin po nun, ang interpretation po nun, kahit sa Estados Unidos ay majority ng buong kapulungan. Pero ang binabangga po kasi dun ay yung fact na paano nga naman kung kalahati halimbawa ng Senado ay abroad, no? Okay. Ibig sabihin ba nun hindi na sila pwede magpulong? So ang pinag-uusapan doon ay yung arrest clause nga ibabangga natin siya dapat doon na yung kaya lamang sa pilitan padalhin sa Senado ay yung kaya arestuhin. Okay. So pwede po ba natin, Professor, lang klaruhin nga para yung distinction nitong dalawang senaryong ito. Doon sa pagpili ng Senate President, absolute majority 13. Pero dito po sa kaso nga po ng Avellino versus Cuenco, may tinagurian po ang mga maestrado na constitutional majority of the Senate. Opo. Yes? Tama po yun. Yes, so, okay. Balikan po natin yung Avellino versus Cuenco. No? So, pareho lang po ang wording yan. I think nung text nung 1935 at nung 1987 Constitution, no, yung majority of each house. So, kahit pa paano doon, nakakita ka na ng kaunting parang softening ng requirement na 24 talaga dapat. But pangalawa, na yung importante kasi doon ay sa facts ng Avellino, mayroon isang senador na abroad, no? May isang senador na nasa ospital. Hindi ko alam kung hindi ho siya capable talaga na makapunta or nasa ospital lamang po siya. But yung senador po na abroad, in-exclude po siya sa number. Bakit po? Kasi kung sakaling kulang ang quorum, hindi naman po kakayanin or legal impossibility for that matter na yung Senate Sergeant at Arms, batay doon sa provision na pinag-uusapan natin, ay pupunta bigla sa Estados Unidos at aarestuhin yung senador na iyon or yung kung nasaan man siya sa abroad. At kaya po ganoon kasi, ang mga otoridad po natin sa Pilipinas may kapangyarihan lamang po sa teritoryo ng Pilipinas. Opo. Kaya nga hindi pwede pumunta ang PNP at mag-aresto abroad. So ganoon din po sa Senado. Yung senator po na nasa ospital, no, yun po, sinama po siya sa quorum. Kasi technically, nasa Pilipinas siya. Kung pipilitin at babrasuhin, pwede siya hilahin talaga doon sa Senado. So mukhang yun yung naging pagbibilang sa Avellino versus Cuenco. Ayun. Opo. So in this particular scenario now, attorney, meron tayong dalawang senador na nasa Pilipinas. Yung isa, nakakulong sa jail dahil sa kasong plunder. Yung isa, ang presumption, nasa Pilipinas pa pero hindi po mahagilap at umatid nung una pero ngayon nga po ay allegedly tumakas. Kapag ho ganon na yung dalawa ay hindi po obviously makaka-attend sa sesyon, ang turing ho ba ngayon sa bilangan nga talaga ay 22 ba ang sinasabing constitutional majority? What do you think?
Ang constitutional majority po ay 12 dahil doon, no? Hmm. Ibig sabihin po 22 po yung denominator Opo, yung nga. natin, Oo. bale. Mm. Opo. So mukhang ganun nga po, sir, no? Yung actually pag tinignan natin yung kaso ng Avellino, and batay na rin to sa mga diskusyon kagabi. Marami kasi nagsasabi na hindi ba naman pwede i-apply yan. No? I think si Senator Pia yung isa sa nag-statement dahil iba yung facts niya. Actually, pag tinitingnan po natin kasi itong concept nung kung ano yung nangyari before, i-apply din natin. Yung precedent nga na tinatawag natin, yung purpose po talaga niyan ay para consistent yung batas. At hindi po parang kung sino lang ang may kapangyarihan, siya ang nagde-determine kung paano natin siya uunawain. And I think ang way po to do that is i-extract po yung principle. Ano po ba yung prinsipyo nung na-involved sa Avellino? Parang just to use a crude analogy, no? Pag nagsabi yung korte na ang pagsapilit ang pagbubukas ng pulang sasakyan ay part na ng papakita na ng pagnanakaw, hindi naman siguro mag-iiba yung ruling ng court kung dilaw yung sasakyan, di ba? So parang ganito din yung tinitignan natin Opo. na mukhang ang final analysis is si Senator Bato, bagaman may nagsasabi na sa Pilipinas siya, hindi talaga natin alam kung Okay. nasaan siya. Opo. And in any event, hindi siya kaya hanapin nung Senate Sergeant at Arms. Tapos si Senator Jinggoy naman, dahil under detention na siya sa judiciary, na sa ibang sangay na siya ng pamahalaan, Oo. hindi naman pwede ipag-utos ng Senado. Mm. Yung judiciary na pilitin siya pumunta. Yung Opo. isa pa hong mabilis lang no, na president na tinitignan nila ay yung nangyari nga noong 2015 na I think 4 na senador yung out of the country, 3 senador naman yung nasa kulungan. So ang sabi ko ng Senado noon, 17 lang yung denominator natin. And therefore, sapat na yung 12 para Okay. magsimula ng session. Opo. In other words, attorney, para mas klaro, una, yung pong mga nagke-question na iba yung saligang batas noon sa saligang batas ngayon, pag binasa niyo po sila parehong-pareho po yung wordings nito. The same lang. Yung same. So wala kang question dyan. Yung pinagbabasihan po ng desisyon ng Supreme Court noon ay pareho lang po actually sa mga salita at teksto ng saligang batas ngayon. Pangalawa, ito pong binabanggit po ni attorney na maaring iba yung pong mga sinasabing sirkumstansya noon, pero po yung pong legal principle pareho lang. Tama po, attorney? Pareho po yung principle. Yon, okay. Malalim po yung ng korte doon na hindi naman natin nire-require yung saligang batas natin na parang mapawalang visa effectively dahil yung Senado lang ay hindi makapagbuo ng number na hindi naman kaya nila mapilit dahil nga may, at least in that case, no, isang senador na nasa labas ng Pilipinas. Opo, okay. So ngayon po, mga kapatid, tanungin natin si attorney sa nangyari actual kahapon. Hindi na naman po sumipot yung pong majority at yung presiding officer. Pati po yung pro temp at majority leader na maaari po maging kumbaga ipapalit sa kanya. So kahapon po meron doong 11. Dumating yung isa nag-12. Tumayo si Win Gatchalian at siya po ang nag-preside nito. And then nagpa-roll call siya. Pagkatapos niya nung nag-roll call, sinabi po na may quorum. Kasi nga po, ito yung requirement na binabanggit nga po ni attorney kanina, yung 12 ay enough na para po magdeklara ng quorum, hango din po sa itong pinag-usapan natin na jurisprudence, yung Avellino versus Cuenco. Pagkatapos nun, nagdeklara sila na all positions vacant, meaning kasama dyan yung SP, di po ba, attorney? Tama po. Yun po yung isa pong in advance ng kasalukuyan na mayorya upang sabihin na wala na po yung kahit si Senate President Cayetano mismo ay wala na sa pwesto. So siya senador pa rin pero hindi na siya SP. Pati po ang lahat na ng posisyon, pro temp, majority leader, lahat ng mga committee din po, mga kapatid, nawalan na po ng saysa yung mga kanila pong unang mga posisyon na yon kasi nga ang majority na po ang bumoto po tungkol dito. Yun po, may legal basis yun. Tama po ba yun, attorney, legally? I think legally tama po. No? So, hindi po ganun kalinaw sa saligang batas. Yung saligang batas po, hindi naman niya pinag-uusapan yung manner ng pagtanggal ng isang Pangulo ng Senado or Senate President. Sinasabi lamang niya kung paano po yung pamamaraan ng paghalal sa kanya. So, kung ganoon po, ang default po, no, wala po sa saligang batas, ay titignan natin yung rules ng Senado ngayon.
Yung rules ng Senado, wala ding sinasabi ukol doon sa pagtatanggal ng isang officer ng Senado. Ang sinasabi lang niya, paggaya sa saligang batas, ay kailangan ng majority of all the members yung maghalal no, sa Pangulo ng Senado, sa Deputy Majority, ay sa Majority Leader at sa Senate President Pro Tempore. No, I think yun po yung tatlo na posisyon na kailangan ihalal na majority of all of the members din. Okay. So, ang tanong ngayon ay, ano mangyayari? No, parang walang sinasabing batas, walang sinasabing rules ng Senado. So, babalik na naman tayo dito sa nakagawian or yung precedent or practice ng Senado. At ang patakaran kasi sa Senado, pag hindi nagbibigay ng special na threshold or majority yung rules nila, ang motion kailangan lamang maipasa ng mayorya ng nasa sesyon. Yes. Yung sinatawag natin na simple majority. So, technically, kung tama ko yung pag-unawa ko, 7 lamang yung kailangan doon sa 12 na nasa sesyon upang pumasa yung motion to vacate. So mukhang yun po yung naging, at least yung teorya ho ng Senado na natin ngayon. Opo, pero kahapon po naman, lahat po ng 11, opo, hindi pa kasama yung presiding officer, bumoto pabor dun sa motion. Tama Right, po. okay. So ang depensa po ngayon, side nila ni Senate President Cayetano ay kailangan yun ng 13 upang palitan yung Senate President. But I think ang evolving na discussion ay iba yung issue doon sa paghalal ng Senate President, doon sa issue ng pagtanggal sa Yun. isang Senate President. So, kaya nga po ang nangyari ay mukhang si Senator Win Gatchalian ay acting. Yung kung whether Senate President Pro Tempore, kung ano man po yung pagdesisyon nila, siya lang effectively yung acting presiding officer ng Senado natin ngayon, pending yung isang kandidato na makakukuha ng 13 na boto. Opo. Yung nga po kaninang gusto kong ihiwalay na, no? Yung usapin na yon, yung pong binabanggit nyo na absolute po na kinakailangan ng 13 para maghalal ng Senate President and yung pong constitutional majority or simple majority po para mag-reorganisasyon dito po sa Senado. Ano po, attorney, no? Klaro na po iyon. Yung po bang nangyari nga na pati po Sergeant at Arms, itong OSAA ay nagpalit sila. Lahat po yun na ginawa kahapon nila Win Gatchalian et al. Yun po sa tingin po ninyo ay meron pong legal basis. Babalik po tayo dun sa prinsipyo na, and ito po nakalimutan natin in the last few weeks no, sa away dito sa kung sino ang Senate President. Ang kapangyarihan po ng Senado sa saligang batas ay nakavest hindi sa Pangulo niya. Nakavest po siya, nakavest po siya sa Senado niya. No, doon sa membership niya mismo. So ibig sabihin doon, susundin natin yung patakaran ng Senado kung paano ay yung position, yung practice, procedure ng pag-hire, etc. batay sa rules nila. And ang basic rule po ay majority wins no dito sa Senado na ito. But simple majority lang po in most cases. Hindi po yung absolute majority na pinag-uusapan natin kanina. So mukhang valid po yung pagpapalit ng mga hindi lamang po ng officials ng Senado mismo no, but yung mga officers po niya sa iba't ibang bahagi o iba't ibang division niya, yung bureaucracia ho niya. Mukhang valid po or may basis po iyon. Opo, kasi nga po ang itong mga gantong posisyon ay pinagbobotohan din on plenary sa Senado. Hindi lang ito appointment ng SP sa kung kanino, pero ito ho kasing OSAA at saka yung Secretary General po pinagbobotohan mismo ng buong plenaryo. Ito pong ngayon na sitwasyon na meron na pong inihalal na acting pro temp. Ang turing nga po kahapon, acting SP, itong pong si Ginoong Gatchalian. Pwede ho ba sila ngayon, kung sakali lang po, no, kasi sinidiya na no, ang kanilang balik po sa SONA na July 27, in case ngayon, pwede po kung magpatawag ng special session ng Presidente, they can convene pero acting lang pa rin ang magiging posisyon ni Ginoong Gatchalian at they can function as a Senate doon lamang po sa kanilang bilang na 12 na yan. Kung sakasakali. So ito po, honestly, sir, ano po siya, open question po ito. No? Hindi pa ho natin nakikita tong sitwasyon na ito. May two possible views dito. Una, pagdating kasi sa special session, traditionally, ang tinatalakay lamang dyan ay yung mga bagay na
urgent, no, Mhm. na sinertify ng Pangulo na dahilan upang i-extend yung Mm. session. Mm. At kadalasan legislative matters yan. Mm. So in that sense, babalik po tayo dun sa prinsipyo na hindi naman yung kapangyarihan ng Senado nakavest lang sa Pangulo ng Senado. Nakavest siya sa buong katawan or Mm. sa buong kapulungan ng Senado. So yung pagpapasa ng batas, hindi sapat or hindi actually ganun ka-relevant kung sino yung Senate President, mas relevant na enough yung tao or enough Mm. yung kasapi na mag-a-attend yung session. So kung ganun po, no, baka sapat na po yung 12 para magpasa ng batas. Yung contrary naman na view dyan ay bagaman pwede nga magpatawag or hindi man talaga contrary, no, but yung qualification ng ibang tao dyan ay bagaman pwede talaga magpatawag ng special session yung Pangulo, hindi na siguro or hindi baka hindi or magkaroon ng issue kung una pwede ba nilang palitan Mhm. yung Senate President permanently kasi hindi siya Oo. bahagi ng usual Mm. na agenda na Mm. kasama nung Okay. Opo. pagdedeklara ng special session. At pwede din ba gawin ng Senado yung non-legislative work niya? Yung isa po kasing nabinbin dahil dito sa nangyari nung Lunes at Martes na nawala pong na hindi po nagsesyon ay yung appointments, yung confirmation ng mga general at iba pang matataas na opisyal sa pamahalaan. Mhm. So hindi pa ho sure, no, at least from our current practice and precedent kung pwede po gawin 'yon. Alright. Yan po kasi nga, kung sakasakali nga po na mangyari yung pong patawag na iyon. Pero ngayon po kasi, mamaya pupuntahan natin ang effect nito sa impeachment, no, attorney? Sa impeachment court. Ngayon, attorney, yung pong sinasabi rin po ni Wing Gatchalian kahapon sa kanya pong pagpapaliwanag kung ba't po nangyari yun, kasi nga daw po mapupunta na sa constitutional crisis. 2 araw na kasi na hindi nagsesyon ang Senado. And pangatlong araw dapat kahapon, sinasabi daw sa ating saligang batas na ang isang house, kapag hindi ka magsesesyon, mag-aabiso ka sa counterpart mo na lower house. Yan ho ba ay makatwiran po na katwiran, attorney? Well, tama po, no? Hindi naman po siguro constitutional crisis. Hindi po lahat ng paglabag or hindi pagtalima sa saligang batas ay crisis. But may isang provision po talaga na nagsasabi na yung kailangan may coordination, yung House at yung Senado, kung tuwing mag-a-adjourn sila for more than 3 days. Mhm. So, alam natin yan kasi actually pag nakita nyo yung kalendaryo ng Senado at ng kalendaryo ng House, pareho po yung kalendaryo nila. No? Identical po. At joint or concurrent resolution po yung pinapasa nila upang swak yung calendar ng House sa calendar ng Senado. Meron din silang expectations na Monday to Wednesday, nagpupulong yung Senado, may House may equivalent days. So, gets ko po yung, or naintindihan ko po yung ano na yun, no? Yung kritisismo na kung mag-absent kasi sila nung Wednesday na third day, hindi sila nakapagbigay ng consent or hindi sila nakapaghingi ng consent sa House of Representatives na hindi pala sila magpupulong. So, potentially ma-violate nga yung provision na yun ng saligang batas. Mhm. Yun ho bang kasi kahapon nagdeklara yung presiding officer through a motion ng majority leader na sinidiya na po, no? Break na nga po ng Senado. Yan po ay sa plenaryo. Motion din po yan. Adopted nga po ng nandoon pong present. Ngayon si Ginoong Cayetano naglabas siya ng written deklarasyon na yung Senado naka-adjourn na sinidiya. Papel lang po ang sa kanya, hindi sa plenaryo. Ano po ang valid? Ito ho bang sinulat lang po ng sinasabing nagpapakilalang Senate President o yung pong nangyari po na motion sa plenaryo? Ang pag-a-adjourn po ng Senado ay hindi po call ng Pangulo. Call po siya ng kapulungan. No? In fact, motion lagi yung hinihingi upang mag-adjourn ang isang Senado. Nakita natin yan noong nag-walk out yung minority, no? Kinailangan mag-motion si Senator Soto nung sa adjournment dahil nga kulang na yung numero. So ganun yung proseso lagi, no? Again, kapulungan, presiding officer lamang ang Senate President, kailangan yung kapulungan na magdesisyon. So medyo unusual na as is yung ginawa na pasulat, yung pagsabi na mag-adjourn sine die na tayo.
kailangan natin tignan ho mabilis, no, yung may isa po kasi provision sa saligang batas na required na mandatory adjournment yung tawag. Yun yung 30 working days bago yung bagong session, yung second session ng Senado na magsisimula sa SONA ngayong Hulyo. So, ang mandatory adjournment po, hindi pa ako nagkakamali, no? Yung mandatory adjournment po ngayong taon, yung kalendaryo ay June 5 sa Biyernes pa ho. Except na ang patakaran nga at kalakaran sa Senado ay Monday to Wednesday ang session. So kung nagdesisyon na po yung Senado na adjourned na sila sine die, potentially okay lang po yun. No? Pero kung si Senate President Cayetano kasi nagsulat lang para lang sabihin na adjourned na tayo on Wednesday, ababaw kailangan po pagbotohan no, ng session yun dahil technically ongoing pa yung calendar at yung session hanggang bukas. No? Pwede pa sila actually magpulong hanggang bukas. Parang nag-early dismissal lang sila kahapon. Opo, hindi actually ho, sabay lagi yan no? Nag-uusap po yan dalawang kapulungan kasi kagabi din po, nag-adjourn na rin po ang kanilang counterpart. Sinidie, no? In preparation nga sa second regular session na magsisimula po sa SONA ng Presidente on July 27. Ngayon, attorney, yung pong nangyari na hindi pagsipot ng majority senators dati para ho magsesyon nang walang abiso nga daw po doon sa minorya officially. And then yung pong sinasabi na hindi sila sumisipot. Ang katwiran po ni Ginoong Cayetano is to para daw ho ipangalandakan ng independence ng Senado, yung pong kanyang katwiran sa kanyang mga Facebook live. Yan ho ba merong paglabag sa panuntunan ng ating pong Senado o maging sa mga panuntunan po ng batas tungkol po sa serbisyo sibil? Sa palagay ko po, meron pong violation. No? Una, pagdating doon sa rule nung patakaran na dapat hindi na lang po pumasok yung mayorya, no? Yung lumang mayorya ng walang abiso, mukhang paglabag po yun sa rules ng Senado mismo. Sa patakaran po kasi nila, pwede po talaga mag-postpone ang Senate President ng session, ngunit kailangan niya konsultahin yung minority leader at yung majority leader. So mahalaga yung minority leader doon kasi ang iniiwasan natin at ang buong spirito ng patakaran ng Senado ay to ensure debate or to ensure participation and discussion. At kadalasan, kung hahayaan yung arbitrary na pag-cancel ng session, ang magiging epekto nun ay mahihirapan or magkakaroon ng pagkakataon potentially yung minority na masya-shock out sila. Kasi hindi nila alam bigla na walang session, no? Baka meron silang gusto sabihin sa privilege speech tapos ika-cancel na lang bigla. So designed yung rule na iyon to ensure na pwede tayo hindi magkasundo sa maraming bagay. Pero pagdating sa patakaran at dito sa pangangailangan na magkaroon ng session, dapat agreed tayo lahat regardless kung ano yung side natin. So sa rules ng Senado mukhang may issue na po. Mas malaking issue po for me sa saligang batas. Kasi wala naman pong direction sa saligang batas na araw-araw magpupulong yung Senado. Pero ang indikasyon po talaga niya ay dapat nagtatrabaho ito at ang trabaho ng Senado, bagaman may committee hearings, may iba-iba pa ho silang ginagawa outside of yung session, yung kapangyarihan po niya na-exercise talaga sa konteksto ng session. So mahalaga po actually yung pag-attend at pagdalo doon sa ating mga session. So kung wala pong dahilan yun or wala pong reason for it, then I think paglabag po siya ng saligang batas, ng struktura ng saligang batas, maging yung intent or yung spirito ng saligang batas natin. Now, hindi po ibig sabihin nun na actionable po yun sa korte. Hindi po ibig sabihin dahil lang nailabag ang saligang batas ay meron ng karampatang civil service penalties, etc. In fact, ang long practice ng Senado ay yung mga absent na senador binabayaran pa or sinesweldohan pa rin. Hindi lamang po ngayong Congress na ito, maging sa nakaraan. So baka hindi naman po magkaroon ng at least violation ng civil service laws. But definitely sa trabaho, sa duty, sa mandato ng Senado, mukhang may impact po yung hindi pagdalo na lang ng session. Opo. Doon sa kanilang oath na binigkas, di ho ba, bilang mga senador, no? May oath ka kasi dyan yung paglilingkod mo nga, no? Na inaasahan na serbisyo sa taong bayan. Yung punto ng dereliction of duty na sinasabi ng iba. Ano po ang inyong take doon, attorney? I think yung dereliction of duty kasi, and ito yung warning lagi na pagdating dito sa mga bagay na ito na may halong politika, halong konstitusyonal, mahirap lagi maghanap ng karampatan na either civil service violation or criminal offense. Minsan,
charge to politics na lang natin yung nangyayari. Mm. And ang reminder para sa ating mga mamboboto ay minsan hindi sa batas hinahabol yung accountability or pananagutan, minsan sa balota. No? Kailangan bumoto ng mas maayos. So, yung dereliction of duty po, hindi din po ako parang confident na pwedeng i-argue yun. Kasi nga po, may tradition talaga yung Senado na hindi naman nila hinahabol yung absent. So technically, yung pag-boycott ng mayorya, 12 po sila or 13 sila na absent that day. So hindi naman po siguro yun, or baka hindi po siya humantong sa isang administrative na charge. Okay. Attorney, yung pong paghahalal sa mga bagong committee chairman, kahapon po naghalal ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Kung ang ating pong presumption, legally, valid yung naging reorganisasyon kahapon, so hindi na po chairperson si Pia Cayetano ngayon, pati po ang ilang pong mga vice chairperson. So kung si Erwin Tulfo po ang kasalukuyang chairman at kung tama yung kanyang appointment, legally, hindi pa rin ito nakakapag-organisa, di ba? Kasi you have to organize and appoint and elect members and vice chairman ng committee on plenary actually. Hindi nangyari yan kahapon eh. Siya lang po ang nahalal bilang bagong chairman. So in the absence po noong pong formal na komposisyon ng Blue Ribbon Committee, even nung una pa na Pia Cayetano Committee, ngayon po kay Erwin Tulfo, may hearing silang gagawin today and on Monday po daw. Anong take niyo po doon? Ano ba? Yun ho ba'y valid? Ang sense ko po ay valid pa rin po, no? Potentially valid, at least yung sa Monday. Yung today po may issues na po dahil bakante na po eh. At sa rules ng Senado at sa tradisyon niya, ang mga meeting ng mga komite ay tinatawag ng kanilang mga tagapangulo or kanilang mga chairperson. Now, siguro nagtataka po yung mga nakikinig or nanonood na bakit po pwede ba magkaroon ng committee na isa or dalawang miyembro lang sa Senado? At ang sagot po ay opo. No? Kasi yung Senado po natin, maliit po sila, 24 lang po ang members nila. So sa kasalukuyang patakaran naman po nila ay pwede magdaos ng hearing. Bagaman, I think, 2 minimum na member na present. No? Nakikita natin nila, pag nag-attend tayo ng Senate Committee hearings, nagririgo doon minsan yung second member na nag-attend. So yun po yung isang example na yung mga unique practice at tradisyon ng ating Senado. Okay. Opo. Kasi nga, dati si Senator Dick Gordon sila mag-isa sa hearing niya. Hindi ho ba? Madalas natin napapanood yun. Anyway, so hindi po sa tutol tayo sa continuation po ng flood control scandal investigation. Hindi po. Ang ating lang pinupunto ho dito, yung pong legalidad nung pong proseso. Kasi nga baka eventually may mga question yan. Kaya ho natin kinukonsulta si Attorney Tamasi po dito. Attorney, kapag ho sumiport si Bato de la Rosa, obviously po si Senator Jingo yung maghahain pa yan ng bail petition. Kung sumiport si Bato de la Rosa sa opening ng Kongreso, July 27, so 12-12 na po ito. Paano ho kaya pag ganun ang sitwasyon? Pag nagpakita po si Senator Bato, no, and unless 11-12 pala. po yung, tama, 11-12. 11-12 po yung numero. So, mangyayari po doon, kasi si Senator Jinggoy po, non-bailable po yung offense niya sa plunder. So, hindi ho ganun kadali mag-grant ang bail sa plunder kung ganoon. So, si Senator Bato po, kung magpakita ko siya bigla dun sa pagbubukas ng session, 11-12 pa rin po sila. Okay. So ang potentially na mangyayari ay walang Senate President for that time, at least the permanente. But I think yung nakikita nga natin mula kahapon, and ito yung isang illustration na yung pag-unawa kasi natin ng saligang batas, evolving din yan eh. Batay sa mga nangyayari at hindi lamang sa korte, no, but batay sa mga tao mismo or sa iba pang sangay ng pamahalaan. I think ang potentially na mangyari ay may acting sila na presiding officer. Bagaman hindi niya may exercise yung buong office ng Senate President. Sa saligang batas kasi natin, may dalawang importanteng trabaho ang tagapangulo ng Senado or yung Senate, yung President mismo ng Senado. Una ay yung pag-upo sa Commission on Appointments, siya po ang chair noon, no, ayon sa saligang batas. At pangalawa ay nandun siya sa line of succession in case mabakante yung Pangulo at Vice President ng sabay. Pero kung remote naman po at narrow naman po itong senaryo na ito, wala pong dahilan upang hindi magpatuloy ng pagfa-function ng ating Senado as long as mayroon silang quorum at as long as mayroon silang at least acting presiding officer kung hindi nga po maayos itong gulo nila sa kanilang leadership.
Sa July 6 daw, although ito ho ay hindi officially hindi po ito, wala itong written na anuman pong manifestasyon no sa deliberasyon ng impeachment court or even sa plenaryo na July 6. Yun daw pong simula ng impeachment trial proceedings. Assuming po na July 6, kapag ho ganito ngayon na nagkaroon ng pagbabago sa leadership ng Senado, who will preside the impeachment court? Well, hindi naman po pinoprovide ng saligang batas po na kailangan Senate President mismo ang mag-preside. But generally, dahil sa Senado po yung kapangyarihan na mag-preside doon po sa paglilitis, kung sino po ang acting presiding officer niya. Ito po yung critical doon sa July 6 kasi ngayon nga po, mayroon kahit papaano, dalawang parang theory or side na pinag-uusapan kung na-vacate nga po ba yung Senate presidency. Kung na-vacate po siya, then acting presiding officer po yung magka-preside doon sa ating impeachment trial. Oo. Meron ho bang school of thought na si Alan Peter pa rin ang SP? Tapos Meron po, no? Opo. I think yung tinutulak po nila ni Senator Pia batay doon sa press release po kahapon ay 13 po ang kailangan, 13 po ang kailangan upang mapalitan. Or si Senator Loren po ata, 13 po yung kailangan upang mapalitan ng Senate President. I think tama naman po yun, no? Batay sa saligang batas, 13 talaga yung kailangan. Ngunit hindi po ibig sabihin kasi noon na hindi yun din po ang kailangan upang mabakante yung mga posisyon sa Senado. At nakita naman natin, at least in the last few hours, na bagaman kung maniniwala tayo doon sa teorya no, na wala pong Senate President ngayon, hindi naman po gumuho yung building nila. Parang business as usual almost, except naka-work from home po ata sila ngayon. So parang indications po yun na within the Senate as an institution itself, no, mukhang kaya po nila mag-function nang wala po silang permanenteng leader, at least for the time being. No? Kaya pa rin nila gampanan yung kanilang trabaho. Okay. Paano kaya ang pag-convene ng impeachment court yan? Kasi meron pong, di ba meron ng clerk of court na na-appoint dito. So dapat nga po, functioning pa rin siya, no? Itong impeachment court. So, pag nag-convene sila, paano yung debate doon kung sakasakali na naman dito po sa kung sino ang presiding officer, attorney? I think, so dalawang punto po siguro na mabilis. Una ay, yung default rules pa rin po pagdating doon sa Senate presidency na napag-usapan natin. So kung may Pangulo ng Senado na permanente na by that time, yung Pangulo magpe-preside. Kung wala pa ho, then baka yung acting ang magpe-preside. But yung pangalawang punto po siguro ay, para sa stabilidad ng institusyon, maganda din po actually na magkaroon na ng permanente na Senate President. Kasi hindi lamang yung pagsagawa or pagpapasa ng batas yung potentially maki-question. May risk bigla na valid ba yung ginagawa ng Senado? Valid ba sila nag-hearing or nag-meet? May questions din na lalabas sa impeachment. At yun, mas political yun. So usually, kailangan natin ng maayos na Senado, nagpa-function na Senado, upang magkaroon ng kumpiyansa doon sa hatol nila, whether guilty or not guilty man po yan. But will this be a ground for the camp of the Vice President to go to the Supreme Court and question the validity of the impeachment court kung sakasakali na humingi sila dito ng restraining order na huwag niyo munang ituloy yan kasi hindi pa natin alam itong contentious issues sa leadership ng Senate? Well, ayoko pa mag-speculate ahead of time, no? But kung titignan natin yung answer nila kahapon, nung earlier this week na nag-file po sila, mukhang ang indication kasi is willing pa rin sila na mag-insist on yung technical na grounds. Parang mas doon pa rin po nakakapit yung answer nila kaysa doon sa ebidensya. So pwede po natin i-expect yan. No? May 4 na pong pending petition si Vice President Duterte at mga kaalyado niya sa korte. Mukhang willing naman po sila bumalik sa Korte Suprema upang questionin gamit itong technicalities nito yung proseso. Ang warning ko lang po ay baka hindi po maganda para sa bansa yan. Siyempre, trabaho po na abogado nila yan. Best possible way na i-depensa. Pero mahalaga po kasi yung truth-telling function ng impeachment. So, mas mabuti na manatili yan sa Senado at doon natin talakayin yung ebidensya. Opo. Attorney, yung pong kasing sinasabi niyo na mas mainam maghalal sila ng permanenteng SP, sa umaga pa yan ng July 27, sa opening ng regular session. Ano ang legal remedy? Kasi ngayon,
expectedly, ano po, itong new majority, magtutuloy-tuloy lang sa kanila pong sinasabing mga nombra ngayon, no? Ano ang remedyo ngayon nitong grupo po nila Ginoong Cayetano? I think makaka-expect tayo na potentially umakit nga sila sa Korte Suprema. So pag binalikan yung Avellino, na pinag-usapan natin kanina, nagsimula din yan as a Senate President challenge. Mhm. So ang ginawa ho ni Senate President Avellino nung nag-walk Ah, out siya essentially ah. dun sa session, tas nung nag-walk out siya, napalitan Yes, siya, oo. umakyat si Senator Avellino sa Korte Suprema. So doon Mhm. naging kaso. Ito Mm. yung pinag-uusapan natin ngayon na President. Mm. So posible din po yun na umakyat sila ni Senator Cayetano. I think ang warning ng kasaysayan dyan ay yung korte natin, bagaman nagiging mas assertive siya, lalo na after 1987, no, may mga bagay siya na hindi pinapakialaman. Yes, At sir. kabilang doon ay mga questions sa leadership ng Senado. No, iniiwasan niya talaga yan. Kasi by that time, gusto ba talaga na hilahin yung korte doon sa political arena? Mhm. And kung, I think, papasok lamang siya, at least, kung hindi na talaga nagpa-function yung Senado. So important yung next few days Mhm. on the side of Senator Win at yung mga kaalyado niya to show na yung Senado nagpa-function, una, at pangalawa, na kinilala na sila ng ibang sangay ng pamahalaan. Kinilala na sila ng Pangulo, kinilala na ba sila ng House, no? Kung ganoon po yung sitwasyon, then parang humihirap yung kaso upang makialam pa or Opo. pumasok pa yung Korte Suprema dito sa gulo na ito. Doon po sa Avellino ho, kinilala po yung bagong Senate President ng sitting President at that time, actually. Hango din po sa ating pong mga nababasa. 3 punto ho kasi ito, no? Ang sinasabi nyo. A, does the court have jurisdiction over the subject matter? Ito yung sinasabi niya. Pakikialam ba ito ng Supreme Court? Opo. O kaya po din, no? Dapat mapagbigyan itong petisyon na ito. At ito nga po ang naging resulta. May tanong lang po si Chacha. Go, Cha. So, ito mong ka-explain nyo lang ngayon sa madaling salita, dahil hindi pa pwedeng pumasok ang Korte Suprema. Sir, dahil independent pare-pareho itong Senado, Executive, and even the House of Representatives, wala bang pwedeng magawa kahit ang tao kung may mga ganito na struggle for power na nakikita natin na may isa na pinipilit ng pababain pero ayaw po talagang umalis? Paano po yun? Wala bang ibang pwedeng gawin talaga? So, hindi ho komportable yung magiging sagot ko dyan, no? Yung, hindi po siguro siya yung best answer na gusto nating marinig. Yung saligang batas po kasi natin, hindi naman po siya ginawa para sa isang perpektong sitwasyon. In fact, ang assumption po niya lagi ay statesmen, yung mga official natin, iisipin nila yung bayan nila. At alam na natin na hindi naman ganyan lagi yung nangyayari. Pero I think kasi, working in government also, karamihan ng panahon naman, yung mga katrabaho natin ay iniisip po ano yung mas mabuti para sa bayan. But ano nangyayari ngayon kung may mga ganito na sigalot or gulo sa pamahalaan? Yung pagpapasok ng korte, usually nangyayari yan kapag wala nang ibang pwedeng gawin. No? Pabalik ka, mas maaga pa sa Avellino, may kaso ang tawag Angara versus Electoral Commission na 1956 yata. Ang sinasabi doon ay kapag ito mga panahon ng political excitement, madalas nakalilimutan yung mga landmark ng saligang batas. Malilinaw yung mga karapatan at kapangyarihan ng mga sangay, pero kapag may political excitement, minsan nakakalimutan natin. Trabaho ng korte na pumasok doon, no? At ayusin yung mga bagay, lalo na yung pag-aaway ng mga sangay. So yun naman yung pinanggagalingan ng korte, no? Doon sa kapangyarihan niya. Pero hindi ibig sabihin nun na basta may gulo, papasok siya kaagad. Di ba? Parang kapag may away bata, no, kailangan ba talaga laging pumasok kaagad o hayaan niyo muna sila na ayusin yung gulo nila among themselves? Pagdating sa politika, lalo na sa political branches, yung postura ng court usually ay tignan niyo muna kung ma-exhaust yung mga political avenue. I think kung pinag-uusapan natin to mga 2 days ago or even 24 hours ago, baka isipin na natin na mukhang impasse na tayo, baka kailangan na pumasok ng korte. But evolving pa yung sitwasyon. Nakikita natin na nag-iiba pa siya. And in fact, ang importante na tignan today ay susunod ba yung bürokrasya ng Senado doon sa bagong liderato. Oo. Kasi pag sumunod sila doon sa bagong liderato, baka mag-aalinlangan yung korte, bakit pa kami papasok na parang naayos na ninyo yung gulo ninyo. Opo. Hindi perpekto yung solusyon sa saligang batas, pero ito yung solusyon na mag-ensure na parang payapa na yung mga bagay, babalik na sa normal. No?
baka ganun po yung maging considerations sa panahong ito. Okay. Sige po, napakainam po ng wordings ng na ito, no, ng decision na attorney itong Abelino versus Cuenco, no. Ang sinasabi ng Supreme Court dito, no, kasi nga yung petitioner ang petitioner nga po sinasabi niya, no, na dapat daw makialam nga dito ang Supreme Court, pero sabi ng Supreme Court yung iyong kagustuhan, dapat yan, ang remedyo niyan sa session hall. Hindi sa Supreme Court. Ibig sabihin, di ho ba, no, attorney, no? Dapat talaga dito, itong sila, pumasok ho sa sesyon, magsesyon, dapat ngayon, yun ang nangyari, at yung kanila pong mga argumento, dinaan sa plenaryo. Tama po. May dahilan po yan. No? Ang tawag natin dyan yung political question na doctrine. Makikita nyo sa Facebook, sa dami na abogado ngayon, sinasabi kasi napatay na yung political question doctrine. Actually, hindi. Buhay na buhay po siya. At yun yung mga pagkakataon na yung korte minsan, bagaman inaamin natin may kapangyarihan siya, dito sa gusot na ito, kung gusto niya pumasok, may kapangyarihan siya. Hindi yun ibig sabihin na dapat niya laging gamitin yung kapangyarihan niya. Kasi meron siyang pinapangalagaan na mga iba pang konsiderasyon. So ang takot lagi dito sa political questions na ito ay kung pumasok yung korte dito sa sigalot na clearly political yung nangyayari. No? Mag-iiba ba yung tingin at respeto natin para sa korte? Na parang namili siya ng isang kampo. Tama ka, mali kang kabila. When I think sa saligang batas at sa practice mismo ng Senado, hindi ganoon kalinaw yung sitwasyon. No, parang hindi ganoon kaklaro yung batas. Kaya nga mahaba yung mga diskusyon ukol dito sa nangyari kahapon. So, kung ganoon, baka mas mainam para sa korte at mas mainam para sa lahat na tignan muna natin yung next few days. No? Magko-coalesce ba yung kapangyarihan around kay Senator Win Gatchalian? Meron bang mga senador na potentially lilipat din doon sa kampo niya? Yung bürokrasya ba ng Senado, kikilalanin yung bagong liderato? Yung mga ibang sangay ng gobyerno, sino yung kikilalanin nila na Senate President or Acting Senate President? Yung mga factors na iyon, no, pumapasok yun doon sa issue na tinatawag natin na ripeness. Hinog na ba itong dispute na ito bago pumasok yung korte? So parang may timing na consideration na tinitingnan din. Tsaka yung Senate staff, kung sino susundin nila, no? Anyway, sige. Sige. So, attorney, salamat mo na marami. Napahaba po ito. Bagamat sa ibang mga tao po, no, ang pag-unawa po dito siguro ay depende sa kung anong kulay sa politika. Pero ang pinag-usapan po natin, academic discussion po ito. Ito po ang inyong itinuturo sa inyong classroom. Ano po, yung interpretasyon nitong naturang jurisprudence po at ang binabanggit nga po ninyo na provision sa ating saligang batas vis-a-vis the rules of the Senate. Attorney. Opo, minsan po hindi po laging pabor sa own political views natin, yung batas o kung ano yung totoong sitwasyon. Pero commitment po na akademiko yun sa katotohanan. So kung ito lamang po yung sinasabi ng mga dokumento na inaaral natin at nababasa naman ng lahat, then trabaho po natin actually na kilingan yun. Opo. Attorney, muli po salamat na marami sa inyo pong panahon at pasensya po sa aming programa na maipaliwanag po ang napaka-importanteng isyong pambayan. Thank you, Attorney. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Thank you, Attorney Professor Paulo Emmanuel Tomasen. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.